Good day mga ka-vloggers, mga ka-plantito, plantita, plant lula, plant lolo, plant kuya, plant ate. Natatandaan nyo pa ba nung during pandemic na may sumikat na halaman na nagkakahalaga ng 60 to 100,000 pesos ang isang puno. Tawag nila doon ay elephant ear, pero hindi naman ako naniniwala kasi yung pinapakita nilang elephant ear ay very common. Yun ay isang uri ng dahon ng gabi, taro kasi yun ang tawag sa amin ay galyang. Ginugula yun eh. Ang lalaki talaga ng dahon nun kasi lalaki ng bilao, mas malaki pa sa tenga ng elephant. Pero alam nyo ba na merong tunay na elephant ear na ipapakita ako sa inyo? Matatagpuan lang dito sa bakura namin. So kung gusto nyo makita ay panoorin nyo lang ang video ito hanggang sa matapos. Sige po, kita-kits maya-maya ng konti. Ayan, bago ko pakita sa inyo yung elephant ear, tingnan nyo po muna itong puno ng magnolia. Ito yung blinag ko dati na giant magnolia. Ayan o, sobrang init, talagang natuyo na, wala nang mga dahon. Sana ay makasurvive ka kasi talagang ang hirap magbuhay nito. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pananim nito kasi napaka-rare nito eh. Hindi ko alam kung saan kukuha na. Ayan po, kasi may butas yan sa gitna, parang kinain ng anay, kaya medyo namatay talaga siya, pero buhay pa naman. Nalagas lang ang mga dahon, sobrang init at siguro gawa na rin nung sa anay. Kaya ayan po, mabuti na lang na i-vlog ko yung mga bulaklak niya. Sayang eh, sana mabuhay ka pa. Pero bago ko po ipakita yung elephant ear, meron dito isang halaman na hindi ko alam kung anong klase. Parang ito eh, vintage sa halaman na tagal-tagal na nito rito. Ang bulaklak niya po ay ganyan yan, ganyan ang bulaklak niya. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bulaklak na to, pero ang ganda kasi violet. Pag bumulaklak siya napakarami. Sobrang init nga lang kaya ganyan siya. Hindi siya masyado makapal ang dahon. Kung alam niyo po ang tawag sa halaman na ito, please comment kung ano po ba ang tawag sa halaman na ito. Ayan, sobrang init po. Ang heat index lagi ay nasa 40 degrees pataas, minsan 45 yata, kaya sobrang init. Ayan o, yung tinanim ko na na parang pine tree na namamatay. Ayan o, pero buhay pa naman. Sana mabuhay ka pa, sobrang init talaga. Ayan, punta po tayo dun sa ipakita ko sa inyo na elephant ear. Pero dito tingnan niyo po, sobrang init, namamatay ang mga San Francisco na halaman. Tinabi ko yan, nasa taas na siya ng puno. Yun o, nalilima na, pero namamatay pa rin. Ayan po sila o, grabe ang init. Matibay na sa init yan, pero namatay pa rin. Pero hindi pa naman totally namatay, partially pa lang kasi sa ilalim may sumisibol na mga yung mga dahon-dahon. So sana wag matuloy. So dito po tayo.
Dito nilagay ko yung San Francisco kasi matibay dito yan eh. Yung mga bamboo kasi tree na yun, bamboo plant ay mahina din pala sa init. Tinakpan ko ng konti. Sige po. Ayan, nasa ilalim tayo ng puno kasi dito ko nilagay yung elephant ear kasi yung elephant ear na yan ay napaka sensitive sa init. Konting ma-expose sa init, malalanta. Ang hirap pala nitong buhayin kapag siya ay exposed sa init, kaya nilagay ko sa ilalim ng puno. Ito po siya, pakita ko lang po yung maliliit ha. Ito yung maliliit or baby pa sila, mga elephant ear ang tawag dyan kasi nung buhay pa si Lola, kasi auntie, tanong ko kung anong klaseng halaman yan. Tawag niya elephant ear kasi noon ang pagkalalaki ng dahon nito kasi lalaki ng almost parang planggana, kaya lang napabayaan nga. Ito mabuti na save ko yung iba na itanim ko, tumutubo na siya. Tingnan niyo po ang dahon na yan, oh. Tapos ito pa yung isa, medyo malaki na, lumalaki po yan ng mas malaki pa. Malapad ang dahon yan kasi laki ng planggana, napaka sensitive yan sa init. Tingnan niyo po ito, puin ko ha. Ayan, natuyo agad. Yan po ang tinatawag na elephant ear. That is the real deal. Yan po ang tunay na elephant ear. Kaya po baka sabihin niyo, bakit maliit? Maliit po kasi ano pa, nakakabawi pa lang, medyo lumalaki pa lang. Pag malaki na ang dahon yan, papakita ko uli sa inyo. So yan po, kung kayo po ay may comment, paki-comment na lang po sa comment section. Kung kayo po ay agree na yan talaga ang elephant ear na real deal, please comment down below. So kung kayo po ay hindi pa nakakapag subscribe sa aking YouTube channel, Sir F Vlogs, paki-like, share and subscribe na lang po para naman dumami na po ang aking mga subscriber. Sige naman. Okay po, so maraming salamat sa pagpanonood. So hanggang sa muli, see you next time.